I want you to show me how to get to know someone like you. Top 15 tips on how to pass the board examination for teachers. Hello everyone, I am here again and welcome to my channel. This is Ivy Marie channel. Welcome. Okay, I just want to share to you guys the top 15 tips to remember on how to pass the board exam, especially for those who are taking the uh, board exam for teachers or the licensure examination for teachers. So these tips are based on my personal experience. So ito talaga ay mga uh, tips base din sa personal experience ko kung bakit ako nakapasa sa test kahit yung review ko ay hindi talaga fully natapos ko kasi nga with some reasons also. So, but before that, before I will share to you guys, please do subscribe to my channel, like, and give this video a thumbs up, and you can also share this video. And of course, do not forget to click the bell to be notified for my next upload. And please also share this to everyone, especially for those who are planning to take board exams for teachers. So here are the 15 tips to remember on how to pass the board exam. Okay, here are the 15 tips to remember on how to pass the board exam for teachers. Number 1, prayer. Prayer talaga ang pinakauna mong gagawin kapag ikaw ay kukuha ng exam. Aanhin mo yung katalinuhan mo. Hindi ka magiging confident sa iyong katalinuhan kung ikaw ay sobrang talino. Huwag kang maging confident. Marami namang mga valedictorian, from grade 1 to grade 6 to college, sila ay valedictorian. Pero meron ding bumagsak sa mga board exam. Bakit? Dahil overconfident sila sa kanilang sarili. Hindi na sila nanghingi ng tulong sa ating Panginoon. So sabi nga, God is a jealous God. So nagsiselos din si Jesus Christ kung bakit minsan ang mga tao overconfident sa kanilang mga sarili. So kailangan pa rin na manalangin tayo sa Panginoon, lalong-lalo na kapag tayo ay kumukuha ng exam, especially board exam. Hindi yan basta-basta na exam. So kailangan talaga ang prayers. Kailangan natin ang wisdom from above. So kailangan talaga natin ang wisdom na galing talaga sa Panginoon. Hindi tayo magiging overconfident sa ating mga sarili dahil nga matalino tayo. Hindi naman yan sa matalino tayo. Yes, one factor na yan. Pero kailangan pa rin natin ang tulong ng Panginoon. So, importante talaga, unang-una, prayer. Offer the exam to God. Kailangan mong i-offer, kailangan mong manalangin sa Kanya na kailangan mong ipasa ang exam. Okay, next na tip, number 2. Review. Or kailangan mo nang pumasok sa review center. Yes, kung matalino ka, kung iniisip mo, hindi mo na kailangang mag-review. Yes, okay lang yan. Pero, importante din talaga na nagre-review ka. Or importante na mag-enroll ka sa mga review center. Kagaya ko, of course, ako, nag-enroll ako sa review center. Nung time pa nga yun, ay yung mama ko in and out sa hospital. So, yung review ko, hindi ako makapag-concentrate kasi nga kulang ako sa tulog, walang ganang kumain kasi nga
Pag-araw, review ka. Pag-gabi, nandun ka sa ospital, nagbabantay ng mama mo. Siyempre, hindi ka makafocus doon talaga sa review mo. Kaya, minsan yung nasasayangan ako sa review center na binabayaran ng kapatid ko. So, importante pa rin yun kasi nga sa review center, may binibigay silang mga review materials. So, importante pa rin yun na may mga materials tayo sa ating review dahil yung mga stock knowledge natin minsan, nakakalimutan natin yan, yung anong mga pinag-aralan natin nung nasa college tayo, minsan nakakalimutan na natin. So, importante talaga ang mag-review and mag-enroll din sa mga review center. So, yun din ang ginawa ko. So, malaking tulong din yung nagre-review ka at nag-enroll ka sa isang review center. And next, number 3, self-study. Yes, oo nga, may review center kang in-enrollan o nag-enroll ka sa mga review center, pero importante pa rin yung nagse-self-study ka. Importante pa rin ang self-study. Kung ano yung napag-aralan niyo sa review center, pwede mo yung balikan. Di ba may mga handouts na binibigay, may mga review papers na binibigay. Pwede mo siyang i-self-review. Ulit-ulitin mo nang basahin yung mga test paper, yung mga handouts na binigay sa iyo from review center dahil malaking tulong din yung pagbabasa mo ng mga reviewers. So, importante talaga na nagre-review ka din kahit nasa bahay ka. Halimbawa, Saturday and Sunday wala kang ginagawa. So, isang bagay na rin yung babasahin mo yung mga reviewer mo sa bahay o kahit saan ka nagpunta, pwede mo siyang dalhin dahil yun, malaking tulong din yun na nagre-review ka or nagsi-self-review ka. Then, of course, number 4, stock knowledge. So, importante pa rin yung meron tayong stock knowledge, yung mga napag-aralan natin sa college, napag-aralan natin sa high school, nandun pa rin yun. Kailangan nakastock din yun. So, kailangan nga yung mga review. Kailangan may review tayo. So, 4, stock knowledge. So, kailangan balikan mo yung mga pinag-aralan mo during college and high school. Then, number 5, relax yourself. Relax yourself 1 day before taking the exam. Or a week. Pwede din a week. Kung okay na yung review mo, pwede ka nang mag-relax a day or 1 week before the exam. Kasi nga, ipahinga mo na yung utak mo, relax mo na, kailangan mo nang huminga ng malalim, relax na yung mind mo para hindi mo makakalimutan yung ibang napag-aralan mo sa mga review center. The number 6, be positive and think positive that you will pass the exam. Of course, kung kumukuha ka ng exam, syempre mo naman pinipray na babagsak ka sa exam. So, kailangan think positive na papasa ka sa exam. Importante pa rin yun na paniwalaan mo sa sarili mo na papasa ka sa exam. The number 7, ito personal experience ko talaga ito. Eat peanuts while studying. So, kakain ka ng mga mani or any peanuts or any cashew nuts or peanuts while studying. Kumakain ka rin ng mga nuts. Especially peanuts. Yung sa akin nga, peanuts lang yung available. So, while nagre-review ako, kumakain din ako ng peanuts. So, based on my experience lang yun. Then, of course, number 8, 1 day or 3 days before the exam, kakain ka ng maraming chocolates. Yes, chocolates. Kasi nga, may nag-advise din sa akin na gawin ko na kumain ng chocolates before taking the exam. Kasi nga, ng memorya yung pagkain ng chocolate, pati na yung peanuts. So, importante pa rin yun. Sinunod ko naman yung mga advices nila. Yung mga advices na pumasa na din sa mga exams.
So eat chocolates 3 days or 1 day before taking the exam. The number 9, drink milk a night before the exam. So iinom ka ng gatas. Depende sa maubos mo, 1 baso, 2 baso, 3 baso na maubos mo. So iinom ka ng gatas, milk. So any milk na gusto mong inumin, so iinom ka a night before the exam. So advice din ito ng mga friends ko na pumasa na din sa mga exam. So iinom daw tayo ng gatas a night before the exam. The number 10, focus on the test question. Needs concentration. Yes, kailangan talagang nakafocus tayo sa questions or nakafocus tayo sa exam. So, bawal muna ang mga iniisip nating mga problema, iniisip nating boyfriend or girlfriend, mga problema sa love life, huwag mo nang isipin. So, ang importante yung exam, yung kinukuha mong exam. Iniisip mo talaga ano yung question kasi minsan kasi pag disturb yung mind mo, hindi mo na naiisip yung tamang sagot. Importante, nakafocus ka sa tanong o nakafocus ka doon sa exam mo. Then number 11, make the exam a challenge to yourself. Yes, gawin mo siyang challenge sa iyong sarili. I-challenge mo yung sarili mo na kailangan ko talagang pumasa. Ako nga, challenge ko yung sarili ko. Sabi ko kay Lord na, Lord, kung if will mo talaga na magturo ako sa mga bata, papasa ako sa exam, ipasa mo ako sa exam. Pero kung hindi mo will, kung hindi mo talaga will na magturo ako sa mga bata, okay na ako na hindi ako papasa sa exam. Yun yung challenge yung sarili ko at challenge ko rin yung Panginoon nung time na yun na kung will talaga niya na magturo ako, ipasa niya ako sa exam. Pero kung hindi niya will na magturo ako ng mga bata, pwede okay lang sa akin na babagsak ako. Pero siguro will nga ng Panginoon na magturo ako sa mga bata. So pumasa ako sa exam. Number 12, do not be disturbed by something or someone else. Yes, very true. Kasi kung disturb yung mind mo, nadidisturbo ka, syempre kahit anong basa mo, kahit paulit-ulit mo yung basahin ang mga question na kinukuha mo, hindi mo talaga maiintindihan. Wala kang maintindihan. So paano mo sasagutan ang tanong na ikaw mismo hindi nakakaintindi ng tanong kasi nga may nagdi-disturb sa mind mo. Baka boyfriend mo, nag-away kayo before the exam. So, hindi mo talaga maiintindihan yung tanong kasi kahit nga binabasa mo yung tanong, iba din naman ang nasa isip mo. So, dapat clear ang mind natin. Number 13, read the direction very carefully. Yes, napaka-importante na basahin ang instruction before taking or before answering the question. So, kailangan talagang basahin ang instruction kung paano ba ito sagutan, kung ito ba ay bilugan o i-shade. So, kalimitan naman sa pagkuha ng mga board exam, i-shade yan. So, dapat naka-shade yan ng maayos. So, kung halimbawa, nagbago yung answer mo, i-erase mo siya talaga ng tama. Then, if ito pa, tip, if talaga hindi ka sure sa answer, wag mo muna siyang isi-shade. Kasi nga, pag na-shade mo na siya, tapos i-erase mo na siya, yung kung mag-shade ka ng iba, bali, magja-jump na yung machine. I-jump ng machine yun. So, hindi na maka-count na score yun kahit nagbago ka pa ng answer. So, importante talaga na kapag hindi ka pa sure sa iyong sagot, huwag mo muna siyang i-shade. At kung sure ka na, i-shade mo siya ng maayos. Kailangan walang lumampas. And then number
14. Remember the important clue sa pagkuha ng exam. Ako kasi, nung kumuha ako ng exam, may mga nag-share din sa akin kung paano ba natin malalaman o saan ba natin malalaman na ah, yung magandang sagot sa tanong. Kung hindi, meron namang mga tanong na hindi natin talaga maintindihan. So, may nagbigay sa akin ng clue na ganito. Halimbawa, kapag ang tanong daw ay napakahaba, so meaning may babasahin ka pang stories, kung mahaba talaga ang question, ang clue daw na sagot ay nasa A or B. Then kapag ang tanong daw ay konti lang or meaning yung maliit na isang line lang o isang sentence lang, so yung sagot ay nasa C or D. Yun din yung ginagamit kong clue kapag hindi ko masyadong naiintindihan yung mga tanong. Minsan nga may mga tanong, di ba, may mahaba pang mga babasahin na mga story. Hindi ko yan muna binabasa ang mga story. Ang ginagawa ko, binabasa ko muna yung choices. So, yung choices muna ang binabasa ko. So, ano yung mga choices? Alam ko na yung mga choices. Saka ko na babasahin yung stories or mga situation. So, kasi ano din sa time, baka kulangin ka sa time dahil minsan ang haba-haba ng mga story. So, binabasa ko muna yung question, at least may ano na ako, may idea na ako kung basahin ko yung situation or question or mga story. So, at least meron na akong idea doon sa mga pipiliin kong sagot. And then, number 15 and last number. Think of your future that you have to pass the exam and the consequences if you fail the exam. Of course, kapag kumukuha tayo ng exam, especially board exam, syempre, yung aim talaga natin ay pumasa doon sa exam. E paano kung bumagsak ka sa exam? So ano ba yung mga consequences? Yun nga ang iba, yung mga matatalino, yung mga intelligent talaga na mga tao, syempre overconfident sila sa kanilang sarili na talagang papasa sila sa exam. Pero nag-fail sila. Minsan nga, hindi nila matanggap. Hindi nila matanggap yung pagbagsak nila. So, ang importante pa rin doon na kung ano may yung kalalabasan ng pagkuha mo sa exam, matatanggap mo din kung medyo hindi mo na kaya o hindi mo nakuhang pumasa. So, take another exam. Importante pa rin talaga na humingi tayo ng tulong sa Panginoon. Prayers na tayo ay papasa sa exam. So, importante na sundin natin ang mga tips na ito. At sa pagkuha ng exam, importante talaga na i-offer natin yung exam na kinukuha natin doon sa Panginoon at humingi tayo ng wisdom from Him. Kailangan talaga yun. So, ito lamang po ang aking mai-share na mga tips kung paano pumasa sa board exam, especially sa mga teachers or iba, may mga exam din sa mga criminology, engineering, nursing. So, importante talaga na humingi tayo ng wisdom from above. So, kailangan talaga na wisdom na hinihingi talaga natin sa Panginoon. Hindi tayo maging overconfident sa ating sarili. So, yun lamang po ang mai-share ko sa inyong mga tips. So, sana may natutunan kayo, especially doon sa mga kukuha pa ng exam for teachers. Dahil alam ko maraming gumagraduate na naman ngayon. So, nagre-review kayo. So, isipin nyo na ano yung mga tips na gagawin nyo para makapasa sa exam at para magiging proud din yung mga parents ninyo at makapasa. Siyempre, magiging proud ka din sa sarili mo na you passed the exam. So, thank you so much for watching, and please do not forget to subscribe to my channel, like and share these videos
to your friends who are planning to take the board exam. So thank you guys. Bye-bye. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you.